Another question, please. Pilipinas in terms of corruption and abuses kapag si Sarang maupo sa bansa? Alam niyo po, yan yung palagi kong inilalabas po. No? I want everybody to imagine and visualize a Sara Duterte presidency. Kung ano yung naging sistema noon, pasok yung mga pogo, yung West Philippine Sea, pababayaan sa China, papasok dito yung illegal na droga, toneto na lada, pumasok nun. Tapos, patayan, muli, yung media, iaharas pagka magbigay ka ng negative na article, ipe-pressure yung mga may-ari na insider sesantihin ka o patahimikin ka. Tapos, ano pa ba? Yung civil society, tinatakot. Ganyan lahat yan, babalik yan. Nakita nyo yung video ni Sara. Nakita nyo na pupugutan niya yung ulo ng presidente. Nag-hire siya ng assassin. Imagine niyo kung hawak niyan yung presidential powers. Dapat kilabutan ka. At isa pa lang yun. Under a Sara Duterte presidency, ang Speaker of the House niyan, si Pulong. Nakita niyo yung video ni Pulong na nagsasaksak ng bugaw? Gagawin yung Speaker of the House yan. O ngayon, si Baste. Nakita niyo naman si Baste. Pabanjing-banjing lang. Cabinet, ano yan? Secretary yan. Malamang DILG. Tapos, sunod-sunod na yan. 2034, si Pulong na yung presidente mo. 2040, Baste na yung presidente mo. 2046, baka si Kitty na. So, yan yun. Kaya nga, itong impeachment, pagkakataon ito na makilala ng mga Pilipino kung sino ba talaga si Sara Duterte. Pag nakita nila yung bilyon-bilyon na pera ng mga nila Sara at ni Mans Carpio, tapos makikita nila yung cheque na ibinibigay sa kanila ng isang drug lord while she was mayor, no? 2011 to 2013. Manager's check kasi ito ang pangalan sa kanya. So, every 6 months, binibigyan sila ng dividendo bawat miyembro ng pamilya. Ito mga to, nakalap na namin to since 2016. Sinasabi na namin sa mga Pilipino, na humaling sila dun kay Duterte, sinubukan nila, ayun, nagka-leche-leche yung buhay ng Pilipinas. And hindi ko pa pala na-mention yung pagbagsak ng ekonomiya ng ating bansa. Binigay ni Pinoy yung Pilipinas in a very good economic shape. May surplus pa ng 1 trillion pesos. Pagdating ni Duterte, binangkarote niya. Di ba? Kasi kaliwat kanan na corruption yung nangyari nun. So, ito ang kakaharapin ng ating bansa kung sila ang mauupo. Yan po. And additional lang po, tanong ko lang po, kasi parang halos nagkakapareho kayo ng point ni dating Senator Laila de Lima. May coordination pa rin po ba kayo hanggang ngayon? Opo. We are regularly in touch. In fact, pinasabihan na po ako since magiging parte siya ng impeachment hearings na nangyari, pinasabihan na po ako na mag-a-appear po ako doon as a witness to present itong bank accounts issue. Yan po. Thank you. So, ibig sabihin mga kababayan, si Senator Trillanes po ay maaaring makaharap, no? Maaari silang magkaharap-harap. Haharapin ni Senator Trillanes si Sara Duterte, si Pulong Duterte at si Mans Carpio sa impeachment trial ni Sara Duterte. Kasi binahagi po ni Senator Trillanes na magtitestigo siya sa impeachment trial ni Sara Duterte, mga kababayan. So, makikita po natin, mawi-witness natin na magkakaharap-harap po sila, no? Sa totoo lang mga kababayan, nung Blue Ribbon Committee ni Dick Gordon nung panahon ni Duterte patungkol po dun sa magnetic lifter. Ako po isa sa mga Pilipino na nabitin Para po sa akin walang closure Kasi nung panahon na yun, in my opinion, si Dick Gordon, maka Duterte pa yan So parang, in a way, sa observation ko, in my opinion, parang naprotektahan po si Mans Carpio at si Pulong Duterte doon. Hindi natin talaga nalaman yung totoo. Wala tayong closure. No? So ngayon talagang hindi sila tinantanan ni Senator Trillanes Kaya dapat po talaga matuloy ang impeachment trial na yan nang ma-witness natin at malaman natin yung totoo. Magkaroon tayo ng closure patungkol dyan sa magnetic lifter na yan. At saka doon po sa sinasabi ni Senator Trillanes na
tumatanggap ng daan-daang milyon ba yun or milyones na payola from D-Lords, yung bank account ng magkakapatid na Duterte, no? So kasi mga kababayan, come to think of it, no? Si Madriaga at si Senator Trillanes, pareho nilang inakusahan si Sara Duterte na tumatanggap ng pera. Malalaking halaga ng pera mula sa mga D-Lords, no? Pero ang tanong, ito po yung nakakapagtaka, bakit si Madriaga lang ang sinampahan o dinamanda ni Sara Duterte? Sinampahan ng kaso. Bakit si Madriaga lang? Bakit hindi kinasuhan si Senator Trillanes? Yan po ang malaking tanong. Bakit hindi magawa ni Sara Duterte, no, na magkakapatid na Duterte na kasuhan si Trillanes? Sa palagay ko po, yan ang kinakatakutan nila ng buong angkan o pamilya ng mga Duterte. Si Trillanes po ang kinakatakutan nila. Well, evidently, obviously, alam natin pare-pareho na pinakulong ni Senator Trillanes si Duterte, yung ama, yung pinakapuno nila. Kung kayang gawin nyo ni Senator Trillanes, sa sobrang tiyaga, tapang at talino ni Senator Trillanes, I'm confident kayang-kaya niyang gawin yon sa mga anak, no? Lalo na ako po, sa nakikita kong sigasig at dedikasyon ni Senator Trillanes, naniniwala ako may hawak yan na matibay at mabibigat na ebidensya laban kay Sara Duterte at kay Pulong Duterte, pati kay Mans Carpio, regarding dyan sa magnetic lifter na yan. Kasi tayo mga Pilipino, hindi tayo dapat pumapayag na maliliit na tao lang, no? Parang mga fall gay lang ang napapakulong at napaparusahan. Bakit yung mga big time? Yung mga pangalan ng mga big time na nabanggit dyan, yung dating economic advisor ng Duterte, si Michael Yang, bakit hindi man lang natin nalaman kung ano ba talagang involvement ng mga ito? So kaya ngayon talagang bumebuelo po si Senator Trillanes at sakita ko sa tapang, talino at sigasig ng Senator Trillanes, talagang hindi yan titigil. Agad hindi niya na ipapakita sa mga Pilipino kung ano yung totoo na alam niya, na hawak niya. Kaya alam mo, sa totoo lang, naniniwala ako, yan, si Senator Trillanes ang kinakatakutan ng magkakapatid na Duterte. Kung ako po tatanungin nyo, dapat maibalik si Senator Trillanes sa national position Kasi talagang, ayun pong taong yan, yung mamang yan, yung nakita kong pinakamatapang na lumalaban sa korupsyon, panahon pa ni Gloria Arroyo. Ang gusto ko pong sabihin sa inyo, ganyan po katindi si Trillanes. No, hindi kanyang tatantanan pag alam niya ang totoo patungkol sa'yo. Kaya nga po noon nung naging presidente si Duterte, nabaligtad si Trillanes, siya yung nagmukhang masama. Nagmukhang masama ni Duterte si Trillanes. But in reality, sana na-realize natin, si Trillanes po ay masigasig, matapang at talagang hindi lang yan umuurong pagdating sa paglaban sa korupsyon. Talagang hindi kanyang tatantanan. So, mga kababayan, dapat po natin talagang i-push, no? Manawagan tayo na matuloy ang impeachment trial na yan dahil kailangan po natin ng closure. Kailangan po natin malaman kung ano ang katotohanan patungkol sa mga bank account ng mga magkakapatid na Duterte at dun sa akusasyon ni Madriaga, no? At dun sa findings nila Senator Trillanes na di umano'y tumatanggap sila ng malalaking halaga ng pera, milyones, daan-daang milyon, or kung magkano man yan, kung magkano na inabot niyan, mula sa POGO at sa mga sindikato ng pinagbabawal na gamot. Kasi mga kababayan, come to think of it, no? Kung hindi tayo magkakaroon ng closure dyan, kung hindi natin malalaman ng totoo, kung inosente ba ang magkakapatid na Duterte or guilty ba, what if, no? What if manalo si Sara Duterte sa 2028 at hindi natin nalaman kung ano ba ang totoo patungkol dyan? What if kung guilty sila? What if nangyari talaga na tumatanggap sila ng malalaking halaga ng pera mula sa mga sindikato at D-Lords, mga kababayan? So paano ito? Balik na naman tayo sa panahon na parang nung panahon ng tatay nila na mga maliliit na tao lamang ang tatargetin sa gero kontra pinagbabawal na gamot. Tapos, di umano yung mga kasabwat or mga, alam niyo na, mapoprotektahan na papalabasin na naman na galit sa bawal na gamot, galit sa ganito, ganyan, yung pala palabas lamang. Yung pala pakitang tao lamang para maprotektahan ang kanilang mga masasama at maling gawain, mga kababayan. Kaya kailangan po matuloy ang impeachment trial na iyan. Kasi at the end of the day, kung inosente si Sara Duterte, sila magkakapatid at hindi totoo yung akusasyon sa kanila na tumatanggap sila ng malalaking halaga mula sa mga sindikato, then therefore, dadami ang supporter nila. Mapapatunayan nila sa taong bayan na sila malinis at hindi sila kurakot, hindi sila tiwali
at hindi sila kasabwat ng mga sindikato. But on the other hand, kung mapatunayan na guilty sila, or kung hindi matuloy yung impeachment trial, at totoo pala ang mga akusasyon laban sa kanila, lagot po tayong mga Pilipino. Dadami na naman ng sindikato dito, pogo, kung ano man ang makapasok na naman dyan sa custom, mga magnetic lifter na naman, tapos walang makukulong na mga big time, mga fall gay lamang ang makukulong, para po nating niloloko at ginagago ang ating mga sarili, mga kababayan. Kaya suportahan po natin si Senator Trillanes sa kanyang pakikipaglaban para po sa katotohanan. Yung kanyang paninindigan, wala pong makakapantay. Napakatalino, napakatapang at talagang palaban ng mamang yan. So sana malaman natin ang totoo. Sana matuloy ang impeachment trial. Para nang sa ganun, mapigilan natin kung meron mang masasamang kandidato ang tatakbo sa 2028. Na alam niya na, baka mga Manchurian candidates, mga kababayan. Yun lamang po. Ano pong masasabi niyo sa mga pinahayag ni Senator Trillanes? Inyo pong ibahagi niyo opinion sa comment section at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.